Maraming salamat to ha. Ayun na nga mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe lang ho sobrang saya na ho natin dyan. Subscribe at notification. Ayun na nga, umpisa na ho natin itong napakagandang balita na to. Galing ho mismo dito kay tune in kay Tunying. Pakinggan ho natin itong mga kababayan. Geng. Kaya po ako biglaang napalive kahit may live ulit tayo mamayang alas 4. Sapagkat nakatanggap tayo ng hiramin ko lang Lakay-Deo ang bubuit mo ha. Meron pong mensahe pala ang Pangulong Bongbong Marcos. Naku, sino kaya itong baka may mapagbintangan pero di bale. May mensahe po ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga leader ng Kongreso. Naku po. Mga leader ng Kongreso, hindi ko na po babanggitin. Mga leader ng Kongreso, attention. May announcement itong si Marcos Jr. May announcement, makinig. Sino? Dahil pag sinabing mga leader, marami po yan. Marami yan. Nag-message po ang Pangulong Bongbong Marcos sa... Siyempre, alangan naman ibigay ito kay Dilipe, alangan naman ibigay ito kay Dong Gonzales, alangan naman ibigay ito kay JJ Suarez. Pagka merong order galing sa taas, galing sa Malacanang, ibibigay ho yan kay Tambaluslos. Sa kanya ho ibinigay yan. Tuloy. Mga leader ng Kongreso at chinek ko munang mabuti. Baka kasi tayo makorwente, no? Makorwente dahil sa ngayon po gigil na gigil ang maraming mga politiko, hindi lang po politiko, pati po yung mga ibang mga NGOs gustong-gustong sampahan ng kasong impeachment si Vice President Sara Duterte. Ano po, mga kababayan? Katunayan ay nabalitaan natin mismo si House Speaker Martin Romualdez kumbinsido na dapat pong sampahan ng impeachment ang pangalawang Pangulo. Hindi lang po dahil dun sa mga nangyari nitong weekend, kundi yung po may mga kinalaman pa sa confidential fund. At kung... Ayun, maging ho itong si Speaker Martin Tambaluslos Romualdez, konbinsido na ho. Kita, hindi na. Siyempre kung ano ang pinaparot noong mga nasa baba sa kanya, kagaya nitong si Franz Castro, nitong si JJ Suarez, ni Dong Gonzales, at lahat ng maiingay dyan sa House of Representatives, mamaya ho mga kababayan, papasadahan din ho natin itong mga young guns na to, papasadahan din ho natin. Pag-uusapan ho natin kung ano yung mga banat na naman nila dito kay Vice President Sara Duterte. Kung ano yung pinaparot ng mga underlings nitong si Tambaluslos, yun ho ang sentimiento ng pamunuan. Kung ang pagbira kay VP Sara ay talaga sukdulan hanggang langit, yun ho ang sentimiento ng kanilang pamunuan. Yun ho ang gustong mangyari nitong si Martin Tambaluslos Romualdez. Tuloy ho natin. Grabe naman yan. Kung maalala, ang Grupo Akbayan, si former Senator Trillanes, sinasabi nila na magpapile sila ng impeachment laban kay VP Sara. Pero ito po yung breaking. Ano po? Ito po yung breaking. Nakakuha po tayo ng kopya. Pinagkatiwala po sa atin ng isa sa mga nakatanggap ng mensahe galing sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. mismo. Naku po! Pwede ba natin ipakita? Sige, pakita natin yan. Pakita natin yung message ni Naku! Bongbong Marcos. Ano yan? Na-access po natin ngayon lang kay... hindi ko na masabi kung kanino pinadala. Ano po? Ito po yung parte ng mensahe ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga House leaders. In the larger scheme of things, Sara is unimportant. Wow. So please, Ayos. do not file impeachment complaints. Sa malaking usapan, sabi ng Pangulo ng mga bagay, hindi na... Galing ho kay Marcos Jr. yung mensahe na yan. Ayan o. Nabasa nyo ho, BBM ho, galing to kay Marcos Jr. Mahalaga si Sara, sabi po niya. So please, do not file impeachment complaints. Huwag maghain ng impeachment complaint. Ang tinutukoy po kay VP Sara. Bakit daw po? It will only distract
us from the real work of governance. Gagambalain lang tayo nito sa totohanang pamamahala at trabaho ng pamamahala, which is to improve the lot of all Filipinos. Na yun ay ang paunlarin ang mga lahat ng mga Pilipino. Ito problema ho natin dito mga kababayan. Ito ang problema natin dito mga kababayan. Yan ho bang ginagawa nilang panggigiba sa Quad Committee, Committee on Bad Government, hindi ho ba yun nakaka-distract dito sa sinasabi na to nitong si BBM? Yun lang ho bang impeachment kay VP Sara ang magpapadistract para ma-improve ang kabuhayan ng bawat Pilipino sa Pilipinas? Yun lang ho ba? Yun ho bang ginagawa ng panggigiba dito kay VP? Kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, dyan sa Committee on Good Government, dyan sa dyan sa Quad Committee, hindi ho ba Bes na tayo nagkaroon ng impeachment. May dalawa pong nagtagumpay na impeachment. Yung isa po ay laban kay dating Pangulong Erap Estrada. At ang isa po naman ay ang impeachment laban kay dating Chief Justice Renato Corona. Matatawa kayo kinonvict po ng Senado si Erap batay po sa second envelope na wala naman palang laman. Hindi pala siya kinundik. Ano ba nangyari kay Erap nun? Nagkaroon ng botohan doon sa second envelope. Kamukat mo, wala naman pala naman yung second envelope. So ano ibig sabihin? It is purely a political process. Kay Corona, at takot-takot ang ibinatong reklamo laban kay Corona, ano naging ending? Kinonvict po siya ng impeachment trial na Senado. Kamukat-mukat mo, sa bandang huli, yung pong mga reklamo laban sa kanya ay mga walang batayan, namatay patuloy yung tao. Ano nangyari sa bayan natin? Na-polarize. What I'm saying is, ang impeachment talaga, mga kababayan, while it is provided for in the Constitution, para po sa mga opisyal ng pamahalaan natin, ang nangyayari po, dahil ito po isang political process, more than a legal process, ay nagkakahati-hati sa ating pong sa tinalupan. Pero kahit hindi ho nila isang bayan, hindi na kumbaga nandun na tayo sa point information para sa impeachment complaint na isasampa kay VP Sara. Tama, mali? Ngayon, kung nagkaroon na ng utos galing sa Malacanang na hanggat maaari, wag niyong sampahan ng impeachment itong si VP Sara. So yung gamit, pag ginagamit nilang kasangkapan para mahanapan ng butas itong si VP Sara, which is ang komite nitong walang yang Chihuahua, mawawalan ho ng kabuluhan. Lahat ng pinag-usapan nila, mawawalan ng kabuluhan. Nakukugali tayo dyan. Ano na nangyari doon sa betrayal of public Ano nangyari sa betrayal of public trust nyo? Anong desisyon po ng chairman? Magandang umaga po sa inyo. Ay hapon po sa inyo lahat. Actually, kanina umaga po, hindi lang po si Kong Pami ang tumawag sa akin, hindi rin lang po si Kong Sia. Marami pong mga miyembro ang nagtumawag po sa akin patungkol po dito sa issue na to. Kaya po kami po kanina ay nagdesisyon na i-postpone yung committee hearing for tomorrow to pave way sa investigasyon po ng NBI nang sa ganun ay hindi naman po kami nagagamit bilang excuse para masagot po yung complaint po dito dahil naniniwala po kami ito pong issue sa NBI ay napakahalaga. Hindi yun. Wala nga kayong pakialam kung dadalo si VP o importante din po na
masagot po yung mga Parang walang kaangas-angas kay Brad. Yan, ang nangyari sa'yo? Kada merong pwesto na ganyan, ang angas mo eh. Ba't wala kang angas mo ni Brad? Nangyari sa'yo, Brad? kaukulang investigasyon po ng NBI. Kasi hindi naman po biro to. These are grave. Bigla kayong naging concern sa subpina? Ito ko ah. Ayusin nyo, Brad. Communication from the House leadership. Sa ngayon, Patayin ba dito kung si Bumbong mo? Wala, di ko. lamang po namin ay yung issue po dito sa hindi po pagharap ni VP sa NBI dahil ang ginagawa nga pong rason o dahilan ay ito pong aming committee hearing. Well, no, wala tayong kasiguruduhan, kung saan nga po nanggaling yung text messages na yan. Pero kung ang pinag-uusapan ay impeachment, lahat naman ng tao, may karapatan na mag-file ng impeachment. At siguro nasa kanya-kanyang konsensya na yan, ng mga bawat miyembro ng Kamara, kung susuporta sila sa impeachment na may magpa-file, dahil siyempre hindi naman natin po pwede ring pigilan ang mga miyembro. Ang problema, may numero.